Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. May 28, 2014 ng hapon, bumigat ang daloy ng traffic sa EDSA Ayala Tunnel. Ito ay dahil sa isang insidente ng road rage o girian ng mga motorista sa kalsada. Ayon sa mga saksi, bandang 2:00 ng hapon, nang ang puting kotse ay may nakagitgitan na itim na kotse habang papalapit sa southbound lane ng Ayala Tunnel. Bigla na lang pinaputukan ng driver ng itim na kotse ang puting Innova. Pagkatapos ay tumakas na ang sospek at dumaan sa flyover. Nagawa pang maidrive ng biktima ang puting kotse papalayo. Pero dahil sa tinamo niyang mga pinsala, nawalan siya ng kontrol kaya bumangga pa sa dalawang motor. Sa kasamang palad, binawian ng buhay ang driver ng puting kotse. Ang biktima ay kinilalang si Ancheto Mateo Jr. May mga motorista naman na nakasaksi matapos ang krimen. Ayon sa kanila, nakita nila ang babaeng kasambahay na sakay ng Innova na humihingi ng tulong kasama ang isang bata na pinaliniwala ang kanyang alaga. Agad namang tinulungan ng mga motorista ang sakay ng puting kotse. Ayon sa babae, sila ay galing sa BGC at habang nasa daan, nagkagit-gitan umano ang puting kotse at ang itim na Mercedes-Benz. Hindi nga daw nagkaroon ng sigawan o palitan ng salita ang sospek at biktima. Nabigla na lang siya nang makarinig siya ng putok ng baril hanggang sa huminto na ang kanilang sinasakyan. Doon na raw napagtanto ng babae ang buong nangyari. Ang family driver na kanilang sinasakyan ay nabaril na pala. Halos 2 oras pinroseso ang crime scene, kaya naman nagdulot iyon ng mahabang daloy ng trapiko. Bandang 4:00 na ng hapon nang buksan na sa mga motorista ang Ayala Tunnel. Naibigay naman ng mga witnesses ang plate number ng itim na kotse. Walang sinayang na oras ang mga pulis at nagsimula na silang imbestigahan ang kaso para hanapin ang sasakyan ng sospek. May 29, inilabas na ang CCTV na nakita ang dalawang nagkairingang sasakyan. Makikita na papasok na ng Ayala Tunnel southbound ang puting kotse habang tinatahak naman ng Mercedes-Benz ang daan papunta sa flyover. Ayon sa mga pulis, bago pa maghiwalay ang dalawang sasakyan, binaril na ng driver ng itim na kotse ang puting kotse. Hindi naman na nahagip sa CCTV ang nangyaring pagbaril. Tumama ang bala sa passenger seat ng kanang bahagi ng puting sasakyan, hanggang sa tinamaan ito ang driver na nasa kaliwang bahagi ng kotse. Kinabukasan, nahuli naman agad ang sospek matapos ang ginawang backtracking ng mga pulis sa CCTV base sa dinaanan ng itim na mamahaling sasakyan. Ang sospek ay kinilalang si Gerard Raymond Talusanyu, isang Pinoy. Nakatira siya sa isang village sa Pasig City kung saan siya naaresto. Napag-alaman naman na isang negosyante si Gerald na nasa linya ng tracking at walang ibang criminal record. Nakuha sa loob ng itim na kotse ang 2 rehistradong baril kabilang ang pinaniniwalaang ginamit ng sospek. Ayon sa hepe ng PNP, may LTPF ang mga baril na nakita sa loob ng kotse. Ang LTOPF ay license to own and possesses firearm. Ibig sabihin, kwalipikado kang magmay-ari ng baril pero hindi pwedeng gamitin. Iba ito sa registration of firearms. Hindi naman ibig sabihin mayroong kang LTOPF ay pwede mo nang dalhin sa labas ng bahay ang iyong baril. Kailangan pa din kumuha ka ng mga karagdagang papeles para doon. Natagpuan din sa loob ng kotse ang orihinal na plaka ng itim na Mercedes-Benz na ginamit sa insidente. Pinalitan agad ng sospek ang plaka matapos ang krimen. Kumpirmado din na nagpositibo sa gunpowder nitrate test ang sospek. Napag-alaman na hindi pala si Gerald ang nakapangalan sa ORCR ng itim na kotse. Dahil doon, medyo nahirapan nga ang mga pulis na hanapin ang sospek ng una. Ang dating may-ari ng kotse ay isang Japanese national. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng Japanese sa Las Piñas, subalit wala na ito doon. Kaya naman, sinundan na lang ng mga pulis ang CCTV na dinaanan ng mga sospek. Kaya nila natunton si Gerald. Ang biktima ay kinilalang si Ancheto Mateo Jr., 66 years old, isang family driver na nagmula sa Tarlac.
5 buwan pa lang nagtatrabaho bilang family driver si Anchieto sa amo niyang Pinay at Japanese dito sa Maynila. Ang kasama ni Anchieto sa kotse noon ay ang kasambahay at ang anak ng kanyang amo na sinundo nila mula eskwelahan. May 29 din nang lumapit ang pamilya ng biktima sa isang programa. Ayon kay Mark, anak ng biktima, sinabi daw ng kasambahay na kahit na nasa likod nila ang itim na kotse, sila ay ginigit-git nito at panay pa busina. Hiningan din ng update ang chief ng NCRPO. Ayon sa general, sinabi daw ng kasambahay na kasama ni Anchieto na hindi umano na pagbigyan ni Anchieto si Gerald sa daan. Nangyari pa iyon sa BGC kaya tingin ng mga pulis, hinabol umano talaga ng sospek ang kotse ng biktima. Nang inaresto si Gerald, hindi naman ito nakainom. Mabuti na lang at walang ibang nadamay na biktima sa nangyari. Hindi pa tukoy ng mga pulis kung bakit napunta kay Gerald ang itim na kotse na hindi naman nakapangalan sa kanya. Tumugma naman ang isa sa mga baril na pagmamay-ari ni Gerald sa ballistic examination na ginawa ng mga kapulisan. Positibo din kinilala ng kasambahay na kasama ni Anchieto na ang bumaril sa kanilang sinasakyan ay si Gerald. Hustisya ang sigaw ng pamilya ni Anchieto sa nangyari sa kanya. Masakit para sa mga anak ng biktima na ganon ang sinapit ng pinakamamahal nilang tatay. Ayon sa isa sa mga kamag-anak ng biktima na si alias Marie, tinawagan sila ng kapatid ng amo ni Anchieto. Ayon sa tumawag, kailangan nilang lumuwas ng Maynila dahil naaksidente ang kanilang ama na kung tawagin nilang lahat ay papa. Sa ilang buwang pagtatrabaho ni Anchieto sa Maynila, walang alam si Marina na kaaway ng biktima. Dagdag pa niya, matagal ng driver si Anchieto noon sa Tarlac. At dahil nga kakilala ng kanyang kamag-anak ang magiging amo, pumayag itong magtrabaho sa Maynila. Kasama ni na Mark at Marie ang mga kamag-anak ng amo ni Anchieto habang iniintay ang labi ng biktima. Emosyonal si Mark habang kinikwento nito na gusto na talaga nilang patigilin ang kanilang ama sa pagtatrabaho. Ngunit hindi daw pumayag ang kanilang ama dahil magaan lang naman daw ang kanyang trabaho bilang driver. Sinabi din ni Mark na kahit bata pa siya ay walang naging kaaway ang kanyang ama dahil ito ay mabait. Hindi din daw mainiti ng ulo nito lalo na sa kalsada. Hindi naman nagpaunlak ng interview ang mga amo ng biktima, pero naniniwala sila na away kalsada ang dahilan ng krimen. Dagdag pa nila, malambong dahil sa amo na Hapon ni Anchieto kaya nangyari ang insidente. 14 years na kasing nasa Pilipinas ang nasabing amo ni Anchieto. Hindi naman naglabas ng pahayagan sospek na si Gerald hinggil sa krimen. Nagsagawa na rin ang SOCO ng bullet trajectory examination sa kotse ng biktima. Napag-alaman na posibleng binuksan pa umano ng sospek ang pinto o bintana ng kanyang kotse bago barilin ang biktima. May 30, naiburol na sa Tarlac ang labi ni Anchieto. Ayon sa kanyang asawa, napakabait at wala siyang masasabing masama dito. Napakasakit para sa ginang na wala na ang kaagapay niya sa buhay. Tumutulong naman ang mga amo ng pamilya ng biktima sa lahat ng gastusin at pampalibing. Nagsampa na din ng kaso ang amo ni Anchieto sa sospek. Tumutulong din sila para mabigyan ng abogado ang pamilya ng biktima. Ayon pa sa asawa ng biktima, maalaga daw ito sa tuwing siya ay magkakasakit. Nakatakda na nga siyang umuwi sa darating na June 23 dahil na rin sa pagyaya ng kanyang asawa, pero hindi na nga ito mangyayari pa. Ayon nga sa anak ng biktima, galit ang kanilang nararamdaman sa sospek. Hindi niya nga alam kung ano ang kanyang kayang gawin pag nakaharap niya ito. Isiniwalat din ni Mark na ang ama umano ni Gerald ang may-ari ng sasakyan, ngunit ang hinuli ay ang kanyang anak na si Gerard. Itinuturo din ni Gerald na ang bumaril kay Anchieto ay ang kanyang tatay. Kaya na mga oras na ito ay minomonitor ng mga pulis ang kanyang ama. Sa ngayon, sinuspindi na ng LTO ang driver's license ni Gerald para sa pagkakasangkot niya sa krimen. Naglabas din ang ahensya ng show cause order para sa nakahistrong may-ari ng itim na Mercedes-Benz. Ibig sabihin, pinapatawag ng LTO kung sino man ang totoong may-ari ng kotse at siya ay hihinga ng statement. Sa huling ulat, hindi pinirmahan ni Gerald ang salaysay na ibinigay sa kanya tungkol sa pamamaril at pagpatay.
Hindi niya ito pinirmahan matapos niyang makausap ang kanyang abogado. Hindi din natuloy ang inquest sa suspect dahil hindi pa kumpleto ng mga pulis ang mga dokumento at ebidensya laban sa suspect, katulad ng affidavit ng complainant, mga kuha ng CCTV, resulta ng paraffin at ballistic test. Tumanggi din ang suspect na huwag ituloy ang preliminary investigation. Nang kausapin siya ng reporter ay naging matipid ang kanyang salita. Dumating din ang tatay ng suspect pero hindi siya nagbigay ng pahayag. Ayon sa mga pulis, tinatanggi ng suspect ang nagawang krimen kahit na tinukoy siya ng kasambahay na kasama ni Anchieto at pati ang luxury car na kanyang ginamit. Naniniwala ang kapulisan na matibay ang ebidensya na hawak nila laban sa suspect. Mga baril na nakuha ay nakapangalan sa kanya ay nag-cross-match sa ballistic test. Nag-match din ang kanyang baril sa empty shell na na-recover sa crime scene. Doon ay nag-positive din siya sa paraffin test. Kahit na wala pang naisasampang kaso, kinukonsidera ng case solved na mga pulis ang kaso. Bukod sa murder, kakasuhan din siya ng paglabag ng Comprehensive Firearm and Ammunition Law. Kakasuhan din siya sa paglabag sa batas trapiko sa pagpapalit niya ng plaka ng luxury car na kanyang ginamit. Abangan natin sa mga susunod na araw ang update sa kasong ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!